So what's up guys, and welcome back sa ating channel. So magandang araw guys sa ating lahat. So back to demo sound setup po tayo guys. Kung ano yung request nyo is gagawa natin ng review para naman makuha nyo guys yung setup. Ayan. So sa video natin ngayon guys, merong nag-request na kung paano daw yung i-setup mixer, isang EQ, isang crossover, tsaka dalawang amplifier. So requested po ito guys ni Boss Rinsky Motovlog. So shoutout po sa iyo Boss Rinsky Motovlog. So panoorin mo to boss hanggang dulo, at saka sa mga baguhan at gustong matuto is panoorin din nyo guys hanggang dulo. So simulan na natin guys, and let's go. So ito guys, nandito tayo sa labas kasi meron pang araw. So i-demo na natin yun guys, yung request ni Bossing kung paano i-set up yung mixer, isang equalizer, isang crossover, tsaka dalawang amplifier or power amp. So pag ganitong setup guys, dalawang amplifier, I'm sure na yung isang amplifier niya is para sa sub, tsaka yung amplifier niya is para sa mid-high. So ito yung ituturo natin ngayon guys, step by step, galing mixer patungo sa ating amplifier. So bago natin simulan guys, papakita muna natin yung mga gagamitin natin dito na gadget. So yung gamit natin dito guys na mixer ay ito, Melonair ARM M6 na 6 channel audio mixer. So meron din tayo ditong Joson na crossover. Yung modelo nito is 234 XS na 23 to 4 way na crossover. Tapos yung equalizer natin guys ay Joson EQ series po ito na 3102 Pro na merong 31 band graphic equalizer with high pass filter na frequency. Yan. Tapos itong amplifier natin guys, meron tayong Joson Jupiter Max, gagamitin natin to sa pang mid-high ngayon. Tapos Joson Uranus Max, gagamitin natin sa pang sub sa demo natin ngayon. Tapos yung speaker natin guys, meron tayo ditong Joson Stage 15 na 1000 watts. So yung box design niya is Martin box design, DIY lang natin. Tapos sa mid-high guys, gumamit tayo ngayon ng bullet mid-high long throw type. So dalawa. So sa sub natin guys ay isang speaker lang iloload natin. Pero kung meron kang 2 to 4 na speaker ay pwede sa ganitong setup. So isa lang yung speaker gagamitin natin yun guys kasi demo lang naman to. Ayan. Tapos sa mid-high ay 2. So simulan na natin guys yung setup. So kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa mga bago nating videos at para marami pa tayong matutunan na videos. So let's go. So sa setup natin dito guys ay gagamit lang tayo ng 3 pares na XLR cable wire or 6 pieces. So ito, kukunik natin to sa mixer natin guys, left and right. Yan, left and right channel po ito sa ating mixer. So para hindi tayo malito guys, itong left output ay gagamitin natin sa channel 1 or A, sa right is channel 2 or B. So itong left guys, patungo po ito sa ating EQ na channel 1. So mauna palagi guys yung equalizer. Ayan. So kukunik natin yan sa channel 1 ng ating EQ. Ayan. Oh, so EQ po ito, channel 1. So sunod guys, yung right ay sa channel 2 po ito na patungo sa ating EQ. Yan, input po yan ng channel ng ating EQ. Ayan. So sunod natin guys, output naman. Output ng channel 1 natin EQ. Ayan. So kukunik natin yan sa ating crossover na channel 1 input. Ayan.
So sa channel 2 output ng EQ natin guys. Yan, kukonek natin yan sa ating crossover na input channel 2. Yan guys. So dito guys, meron ng input yung ating crossover. So yung crossover natin guys, isiset natin yan sa two-way stereo. Makikita natin guys yung sign dito. Stereo two-way, nakabaon tong isa, tapos yung isa dito is hindi nakabaon. So yung magandang setup kapag dalawa yung amplifier natin is mas mainam naka-2 stereo two-ways tayo guys. Ayan. So ngayon, nasabi ko kanina is 6 na XLR wire or 3 pairs na XLR wires. So apat pala guys, 4 na pairs yung magagamit na XLR wire. Yan, or 8 pieces. So ngayon, kakabitan muna natin ng output. So yung output ng ating channel 1 ito. Channel 1 low output. Yan. Kukuha tayo ng output dyan guys sa ating crossover. Papunta na yan dito sa ating power amp na pang sub. Yan. So same dito guys sa channel 2 output. Ito yung channel 2 output ng ating crossover ay kukonek natin to sa ating channel B input ng ating power amp. Yan. Tapos guys, dito sa ating power amp, kung gumagamit tayo ng power amp na mayroong built-in na crossover, so mas mainam i-on natin yung sub frequency or sub filter or low pass filter. Ayan. Tapos yung input mode ay siselect natin sa stereo mode. Yan, kasi dalawa yung ginagamit natin na input, which is naka stereo tayo. So dito sa output guys, so kung isa yung speaker nyo, pili lang kayo, pwede kayo kabit dito sa channel A or sa channel B. Kung dalawa naman guys, kabit nyo dito yung isa sa channel A, isa rin dito sa channel B. Kung apat naman guys, kabit nyo dito yung dalawang speaker sa channel A, tapos dalawa rin dito sa channel B. So sa atin guys, yung demo natin ngayon is isa lang. So dito lang natin ikakabit sa channel A. Tayong speaker tayo, which is DIY lang po ito, naka parallel. Yan. So design po ito guys sa dalawang speaker box, tapos isa lang yung wire natin. So dito guys, isa lang yung speaker natin is ito, kabit lang natin dyan. Tapos yung dulo nito ay kakabit na natin sa ating power amplifier. Yan. So isa lang yung speaker natin guys, pili lang tayo channel A ba or sa channel B. So dito lang natin kabit sa channel A guys. So ikakabit muna natin. So sa ating wire guys ay hindi po ito colored, so white lang, pang kuryente po ito. So okay lang po ito, lagyan nyo lang yung palatandaan kung saan yung positive. Sa atin guys, meron akong marka dito na positive para hindi siya mabaliktad. Yan, nakabit na natin yung negative. Ito naman guys sa positive. So kakabit natin guys positive ng ating speaker. So wag kalimutan, higpitan natin guys. Check nyo yung wiring inyo, kung connection niyo, kung wala bang sayad or hindi nagdugtong yung positive tsaka negative. Kasi kapag nagdugtong yan guys, masisira yung ating amplifier. Kahit mayroon pa yung speaker protect. So sunod na natin guys yung pang mid high. Kasi nakabit na yung speaker. So sa pang mid high natin guys, dahil naka stereo tayo, stereo two-way, yung connection yan is gagamit tayo sa high. Yan. So high channel 1 output, kakabit natin yan sa input ng ating pang mid high, channel A. Yan. So sa channel 2 naman guys, output, sa high tayo. Tapos input natin sa B ng ating pang mid high na amplifier. Tapos wag natin kalimutan guys, i-select natin sa stereo mode yung input mode. Tapos kung merong built-in na crossover, i-connect nyo, i-select nyo sa high pass filter or normal lang. So ito, yung output nito guys, kung meron kang dalawang speaker, kabit nyo sa channel A yung isa, channel B yung isa. Kung apat naman guys, dalawa dito sa channel A, dalawa rin dito sa channel B.
So dito dalawa na yung speaker natin dito. Kabit natin yung isa dito sa A, isa rin sa channel B. So ito guys, yung speaker natin dito is same lang po ito, naka-parallel. Yan, connect natin yung dalawa kasi itong nasa baba is yung speaker, tapos sa taas ay tweeter po ito. Yan. So itong connection nito, yung isa ay sa channel A po ito, tapos itong nasa taas ay sa channel B. Yan. Kasi separated yung wirings ng ating mid-high. Separate yung tweeter tsaka yung mid speaker. Para gusto natin mag 3-way, separated po siya. Yan. So kukunik natin guys yung output to. Kukunik natin to sa ating amplifier na pang mid high. Yan. So kukunik ko muna guys kasi nahirapan tayo no mag lock. So ito guys, na-connect na natin yung nating dalawang speaker na mid high sa out A at saka out B. Ayan. So mangyari dito guys, dahil naka-two-way tayo no, naka-stereo two-way, bali yung dalawang channels dumadaan dito sa equalizer tapos papunta sa crossover. So kung ano yung setup natin dito guys sa channel A ng ating EQ, same din yung setup dito sa channel B mga guys. Ayan. Kasi hindi po ito separated. Ayan. Dahil itong channel 1 is meron pumapasok na sub, meron ding mid-high. Kasi naka-stereo tayo. Ayan. So same dito guys sa channel 2 or sa channel B. Same dito guys sa crossover, kung ano yung settings natin dito is i-set din natin dito guys sa ating equalizer, ating channel 2. Kung ano yung settings dito sa channel 1, same dito sa channel 2. So ngayon isusubukan natin guys yung ating setup. So meron naman siyang crossover, maka-cut off niya yung kanyang low frequency dito. Yung ating settings ng ating EQ. Yan. So magpi-play tayo ng music guys, parinig natin yung sound test nito. So kapag ganito guys, nakasaksak na yung ating mga unit, gadget, saka power amp, mas mainam guys, naka-power on yung ating naka-power on yung ating mixer. Siset muna natin 0 dB, tapos dito na tayo mag-adjust kung saan tayo naka-input. So yung gamit natin dito guys ay X-Vibe na P3, which is Bluetooth receiver po yan. Pero kung wala kang receiver guys, pwede kayo magkabit dito sa mono left and right sa 5 and 6 channel, kung ano yung mixer na gamitin nyo. Pwede rin sa channel 1 and sa channel 2. Isasabay mo lang yung volume sa channel 1 or 2 kapag dalawa yung input ginagamit mo. Ayan. So dito isang channel lang, sa channel 1 lang tayo mag-adjust ngayon. Tapos yung ating i-on din natin yung ating crossover tsaka EQ. Ayan. So yung EQ natin is hindi pa naka-power on. Bakit kaya? Maluwag. Ayan, naka-power on siya. So kapag naka-power on na yung EQ tsaka crossover, so susunod na natin yung ating mga amplifier. Ayan. Mas mainam guys, meron kang power controller. Ayan. Dahil doon mo na lang isaksak mo yung mga gadget mo. Ayan. So ngayon, so yung setup natin dito guys, kung ano yung volume sa channel 1 na ating amplifier is same din sa channel B. Ayan. So ipantay lang natin guys para same yung kanyang output. Sa kanyang EQ guys, depende na sa ating sa settings ng ating frequency. Ayan. So kung pambahay lang, smooth, hindi masyadong matigas, upin nyo lang konti yung bass. Ayan. Try natin guys. Parang i-draw lang natin guys, galing 40 hanggang 200. Ayan, yung bass. Depende na sa atin. Yung kalmado lang yung ating speaker. Hindi masyadong masagad. Tapos sa mid-high, pwede rin natin i-update to guys. Galing 2.5K. Ayan. Hanggang 8K.
Yan, simple sila ng setup kasi stereo two-way po tayo. Hindi po ito separated. Yan, pwede rin yan i-down itong 800 para hindi masyadong noisy or boses kung nasa indoor kayo nagsisetup. Yan, parang i-draw nyo lang guys, na ganun, wave. Yan, kung nasa loob kayo ng bahay, no, pwede po ito setup. Pero sa outdoor guys, siselect nyo lang guys yung frequency ng kanyang EQ para masatisfied po kayo. Ayan, tapos yan, pwede rin dito nakapush yung ating EQ kasi 31 band pa ito with high pass filter. Tapos naka 0 dB po siya guys, pantay. Ayan. So ngayon guys, unahin natin yung mid high. Yung up natin, bass and treble sa half lang. Ayan. So hindi po yan nakalukat. Normal lang lahat. So volume natin dito guys, yung mixer kasi nandito yung main ng ating audio. So magpe-play tayo ng music muna guys. So guys, so credits to DJ Ken Gania sa mga magandang music. So up natin dito. Ayan, naka volume na pala yung sub. So ayan. Papalo lang natin yung indicator niya 0 dB. Ayan, nakahap lang yung tone control natin dito guys, galing low, mid, tsaka high para maganda output. So dito guys, makikita natin yung EQ natin, hindi pa nakasagad sa 0 dB. Ayan, mas maganda hindi siya nakapalo kaysa naka-over palo. Naka-red na siya, umabot dito sa +3 or +6. So kung ano yung volume natin sa high dito guys sa channel 1 is ipantay lang natin dito sa channel B para pantay yung output ng tunog ng ating speaker. So mid-high muna tayo guys. Yung channel 2. Ayos! So yung settings ng ating mid-high dito guys ay ganito lang. Kasi kapag naka-two-way tayo guys, isa lang yung frequency niya. Which is dito lang Yan, napapansin ko pag naka-two-way tayo, dito lang yung kanya frequency. Yan. So ito, additional na to kapag naka-three-way tayo. Pero kung naka-two-way, dito lang siya yung settings ng low at high. Yan. So ito yung settings ko 140. Yan. Tapos dito guys sa frequency dito is 3.5K. Hindi ko nagnalaw para maganda yung tunog. So volume natin. So, meron tunog yung mid-high guys. Dito naman tayo sa low. So, dahil isa lang yung speaker natin, ito lang yung ginagamit natin guys, channel A. Yan. Pero kung dalawa yung speaker mo, tsaka apat yung speaker, or apat ang speaker yung sub mo, is same na yung control sa A and B. So, mas mainam pantay yung volume sa low, channel 1, tsaka low, channel 2. Yan, volume natin guys. Yan. Ipantay lang natin dito guys kahit wala nakalo dito. So meron na yung tunog ng ating sub. So, napakinggan natin guys, meron yung tunog, yung low niya. So, pagsabay natin yung dalawa.
crime scene remix.
So ayan guys, yung tunog na kapag naka stereo two-way tayo guys, gamit yung equalizer at saka crossover lang. So maganda na yung tunog niya guys pag ganitong setup, no, pwede na sa indoor at saka outdoor. So hindi naman yan mapasukan ng sub yung ating mid-high kasi meron po yung frequency dito. Yan. Tapos kagandahan dito guys ay meron siyang low mid na konti yung mid-high natin. So pantay yung tunog galing sa sub, mid at high, no? So depende na sa setting sa ating EQ, basta yung settings natin sa channel 1 ay ipantay nyo lang guys dito sa channel 2 para pantay din yung output ng ating tunog ng ating speaker. Ayan. So yan guys, nasagot na natin yung request or tanong ni Bossing, no, kung paano i-set up. Yan. So sa gustong mag-request guys, kung may katanungan, pwede nyo kayong mag-comment dyan para magawa natin ng video. Yan. So overall guys, okay yung setup. Pwede na sa mga events. Yan. So yun lang guys yung video natin. Maraming salamat. Tsaka God bless. Ingat tayong lahat.